Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, at bibigyan ko kayo ng latest update tungkol dito sa mainit na pag-aresto kay Kibuloy. Naku po, inabot na ito ng humigit kumulang 3 linggo. Ano na nga ba ang nangyari dito? Mga kaibigan, sa puntong ito ay susuko na ba itong si Kibuloy, at siyempre ang mga kasamahan niya ho ay sumuko na lahat, mga kaibigan. Iyan po ang ating tatalakayin at marami pang iba laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, mga kaibigan, tuklasin po natin, alamin, susuko na ba itong si Kibuloy? Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin, sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. 5 kapwa akusado na ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Kibuloy bago matapos ang 10 araw. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuhan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong Lunes. Itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Ayon sa NBI, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Kibuloy. Kahapon, pinasok na ng mga otoridad ng KJC Kingdom sa Buhangin District, Davao City na pag-aari ng religious leader. Pinuntahan na rin nila ang resort nito sa Samal Island. Kaninang umaga, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng warrant of arrest at pinuntahan ng Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakda nilang puntahan. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga ang 2 pang kapwa akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. Pero agad namang nakalaya ang mga ito matapos magpiyansa ng tig 80,000 at makakuha ng release order mula sa korte. When they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapende itong kaso. So Alright, shout out UNTV. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips. Maraming salamat po. Pwede po nating suportahan yan, UNTV. Ito, mga kaibigan, ng pag-usapan muli natin ito. At ito ay humigit kumulang 3 linggo na ika nga huy nagtatago. Ito nga si Kibuloy at tayo nga. Dito ho sa NBI, ito ay tinuturing na isang puganti. Maliwanag ko sa gulong ng video na yan na hindi pa naaaresto
itong si Kibuloy. But nagkakaroon ho ng matinding negosasyon between Kibuloy at siyempre sa kanyang abogado na kung pwede ay sumuko ng mapayapa itong si Kibuloy. Mga kaibigan, wala pong kumpirmasyon at nagkakaroon pa siguro ng patuloy na negosasyon para sumuko itong si Kibuloy sa NBI, mga kaibigan. Ba't ang maliwanag lang po dito, ang lahat ng kasama niya dito sa kaso na ito ay yung nakaraang araw ho ay sumuko ang dalawa, yung isa ay naaresto at kahapon lang din po ay sumuko itong natitira pang dalawa. So makatuwid lahat ho ng kasama sa kaso na ito ay sumuko na po, hindi na lang ay itong si Kibuloy, mga kaibigan. At nakalaya na ang 5 kasama ho sa kaso at nakapagbayad ho ng kaukulang piyansa na pansamantalang kalayaan, mga kaibigan, kaya't hindi na po nakulong diyan ho sa nga po kung saan dapat ikulong. Ang tanong, susuko po ba itong si Kibuloy, mga kaibigan? Ay yan po ang kabang-abang sapagkat patuloy ayon po sa NBI ang kanilang negosasyon upang ika nga hinihimo. Suko ka na Kibuloy, suko na bibim bebe. Bakit nga ba ito ayaw sumuko, mga kaibigan? Samantalang ang mga kasamahan niya na dito sa kaso na ito ay sumuko na. Di ba, mga kaibigan? Nasa inyong pinaglalaban mo dito. Kayong mga senador, lalong-lalo na itong humarang dito sa pag-aresto sa Senado na si Robin Padilla. Sapagkat tumagal ang pag-aresto dito dahil dito kay Robin Padilla na hinarang ho ang warrant of arrest diyan sa Senado. Lahat ay ginawa ng kalukuhan ng sabi ni Robin Padilla na ang kanyang depensa, argumento, katuwiran ay kaibigan niya si Kibuloy, hindi niya magagawa ito. At siyempre, ang sabi pa niya, ang kanyang punto de vista ay dapat korte na ang maglitis at kapag nasa korte na ito ay haharapin ang kaso ni Kibuloy. Nasaan, Robin Padilla, ang pinaglalaban mo dito? Nasabi mo ay haharapin ni Kibuloy. Ikaw ba ay nampuputol na ika nga po yung kapwa-tao na bumuto sa iyo? Maliwanag ko diyan. Nandiyan na sa korte. Tapos ngayon ay tago ng tago. Tapos ngayon, ikaw, Robin Padilla, ay nananahimik. Hindi mo malang nasabi na himukin ang iyong kliyente. Dahil abogado ni Kibuloy ikaw nasumuko ka na o ikaw ay harapin ang kaso na ito. Walang marinig sa iyo. Para naman na paniwalaan ka ng taong bayan. Kung mayroon ka talagang palabra de honor, hirap sa iyo. Hindi ka nakikipaglaban sa katotohanan, Robin Padilla. Nakikipaglaban ka na wala kang pinaglalaban at nanaig sa iyo ang maduming politiko at nanaig sa iyo ang pagkakaibigan ninyo ni Kibuloy. Hindi nanaig sa inyo na protektahan lalong-lalo na itong mga biktima di umano ni Kibuloy. At siyempre, hindi mo pinoprotektahan ang Republika ng Pilipinas. Siyempre, ang taong bayan, ang pinoprotektahan mo lang dito only ay iyong kaibigan na si Kibuloy. Napapunta tayo tuloy diyan kay Robin Padilla. Siyempre, tayo mga Pinoy, lalong-lalo na kayong kapwa ko na masugid na mga taga-subaybay, ay alam na alam po natin kung ano ang galawan ni Robin Padilla. That's why tumatanim mo sa ating puso at isipan ang salitang, kapag nasa korte na ang kaso ay haharapin ni Kibuloy, ay nasa korte na nga, kayo ay panawagan na dapat dalhin sa korte ang kaso, ay nasa korte na nga, bakit ayaw sumuko? Katuwiran nyo lang yan, mga palusot kayo. Lalong-lalo na ikaw, Robin Padilla. At siyempre, ang lahat ho
ng mga senador na nagtanggol dito. Mga kaibigan, alam ko, tandaan nyo na yan, mga kaibigan. So, mga kaibigan, bukas po ang comment section. Ano po ang dahilan kung bakit ayaw sumuko nitong si Kibuloy? Nakakapagtaka, di ba? But kung masusubaybayan po natin ang takbo ng galawa nitong Kibuloy, para sa akin, pasensya na ho kung ako ay mali dito sa aking punto de vista, public opinion, kung bakit ayaw sumuko at tago ng tago itong si Kibuloy. Dahil alam niyo ho, ito ay may kaso diyan sa Amerika na Nobel recommendation po ito, na nilabasan ho ito ng warrant of arrest. At siyempre, mayroon po itong active na warrant of arrest diyan sa Amerika. Wanted po ito ng FBI, mga kaibigan. At pwede po itong magkaroon ng extradition treaty, mga kaibigan, at para ipadala diyan sa Amerika kapag ika nga po inahuli. Bakit ayaw sumuko? Isa pa ang dahilan. Mayroon po siyang kaso na qualified child abuse, qualified trafficking na nakasampa diyan sa Cortez sa Pasig. Anytime, pwede na lumabas ang warrant of arrest diyan sa ikangahon Cortez sa Pasig, mga kaibigan. Kung siya ay susuko, mga kaibigan, dito sa kaso na nga po ay mayroong kaukulan na piyansa, mayroong kaukulang bail recommendation. Dalawang kaso yan. Di ba? Kita nyo yung mga kasama niya ay nakalaya na. Di ba? Madaling gawin ni Kibuloy yan. Di ba? Kung magpapiyansa siya, susuko, madali gawin ni Kibuloy yan. May pera siya, nasa kanya na po lahat. Bibigyan siya ng bodyguard, bibigyan siya ng proteksyon, at makakalaya siya kapag nakapagpiyansa. Ba't ang tanong, baka pagkatapos niya magpiyansa, mga kaibigan, habang pinoproseso ang piyansa, mga kaibigan, ay biglang lumabas ang warrant of arrest diyan sa Pasig. Posible yung mangyari na yan po ay Nobel recommendation. Habang pinoproseso ang piyansa niya pagbayad ng piyansa diyan sa korte, ay baka biglang makipag-ugnayan ang Pilipinas diyan sa Amerika upang dakipin, hulihin ng Interpol, FBI, itong ika nga po si Kibuloy. Dahil wanted ito sa Amerika. Patong-patong na kaso na wala rin kaukulang piyansa. Yan sa Amerika. At siyempre, habang nagkakaroon po siya ng pagbayad ng piyansa, diyan sa ika nga po korte, ay biglang ikulong diyan sa Senado. Totoo yan. Hindi ako sasala. Pagkatapos niya magbayad ng piyansa, ay ikukulong siya sa Senado. Dahil ito po ay mayroong active warrant na galing po sa Senado upang paharapin diyan sa pagdinig sa Senado. Isa rin kung bakit hindi siya susuko ng mga dahilan. At habang nandiyan sa Senado, alam ko ito ay medyo matagal-tagal na makukulong sa Senado dahil may mga proseso at pagdinig pang pagdadaanan habang nakakulong siya sa Senado. Mga kaibigan, posible tuluyan na lumabas ang warrant of arrest na galing po diyan sa Pasig na yan po ay walang piyansa, na ito ay magiging daan niya parang dalhin at ikulong kung saan man city jail na rehas na bakal. Doon siya po tuluyan ng makukulong. Yan po habang nililitis ang kaso ay nandiyan siya. Mga kaibigan, walang pansamantalang kalayaan. Yan po ay po isang punto de vista, public opinion, na nagbabase tayo dito sa galawan ng takbo ng kaso ni Kibuloy kung bakit ayaw siya sumuko at siyempre sa mga lalabas pa na warrant of arrest. Kaya ang paninindigan ko po dito ay mas maganda nga kung susuko para ika nga po makapagpiyansa siya. Ba't ang paninindigan ko dito?
sa maniwala kayo at hindi. Hindi po ito susuko. That's why naipaliwanag ko na po sa inyo ang mga dahilan. Hindi ko pinapangunahan ho si Kibuloy dito. Hindi ko pinapangunahan si Kibuloy. Yung akin ho ay public opinion, punto de vista na mayroon ho tayong pinagbabasihan. At yan ho ang mga dahilan kung bakit hindi susuko itong si Kibuloy. Sana ho magbago ang isip, mga kaibigan. Sana ho sumuko si Kibuloy at nang siya ganon, harapin niya ang kung ano man ang dapat harapin niya dito sa kaso na ito. Muli po, isang like lang po, public opinion, diyan sa video na yan. Maliwanag po, hindi pa nahuhuli si Kibuloy, hindi po natin alam kung susuko, nagkakaroon po ng negosasyon. Pagpalain po tayo lahat, bye-bye, palakpakan.